Naranasan niyo na bang ma-outsmart yung feeling na kahit anong gawin mo parang may isang taong laging isang hakbang sa unahan, hindi dahil sa mas magaling sila, kundi dahil mas kabisado nila kung paano laruin ang sitwasyon. Magandang araw. Sa pagsusuring ito, hihimayan natin ng walang preno at walang halong emosyon ang mga madalas ay palihim na estratehiya ng tao pagdating sa kapangyarihan. Kasi aminin man natin o hindi, ang kapangyarihan ay isang laro na nangyayari araw-araw. Sa opisina man yan, sa politika, o kahit sa sarili nating mga kaibigan. Kaya naman, ibabase natin ang pag-uusap na ito sa napakasikat at medyo controversial na libro ni Robert Greene, ang The 48 Laws of Power. Tutuklasin natin kung paano ba talaga nakukuha at napapanatili ang impluensya. Medyo wild itong librong to, alam nyo ba? Madalas itong nakaban sa mga kulungan, pero palihim namang binabasa ng mga pinakasikat na CEO at politiko sa buong mundo dahil sa sobrang epektibo ng mga taktika nito. Ang ultimate secret, malalim na pag-unawa sa sikolohiya ng tao at matinding pagpipigil sa sarili. At alam nyo kung ano ang talagang nakakabaliw dito? Ang numerong ito, 3,000. Kasi yung mga batas na pag-uusapan natin, hindi lang to nauso kahapon, hugot to sa 3,000 taon ng kasaysayan. Mula pa sa mga sinaunang imperyo, sa mga hari-treyna ng nakaraan, hanggang sa mga modernong boardroom ngayon, ang mekanismo ng kapangyarihan ay hindi nagbabago. Para madali nating ma-digest ang lahat ng ito, hinati natin ang ating pagsusuri sa 5 bahagi, mula sa pagintindi sa laro mismo hanggang sa kung paano mo magagamit ang lahat ng ito bilang isang master strategist. Ito ang magiging mapa ninyo. Umpisahan natin agad sa unang bahagi. Bago tayo pumunta sa mga aktwal na taktika, kailangan muna nating iset yung tamang mindset. Paano ba natin dapat tingnan ang laro ng kapangyarihan? Isang malaking salita, amoral. Ibig sabihin, isasantabi muna natin yung usaping tama o mali. Isipin nyo na lang yung kapangyarihang bilang apoy, o kaya naman gravity. Ang apoy, walang pakialam kung mabuti kang tao o masama. Kung hindi ka mag-iingat, susunugin ka niyan. Ganun din ang impluensya. Isa lamang itong kasangkapan na ginagamit ng mga tao para makaangat. Kaya dapat natin itong pag-aralan ng obyektibo. Moving on sa ikalawang tema, ang iyong imahe. Dito, titingnan natin kung paano ka nakikita ng ibang tao. Kasi maniwala kayo't sa hindi, ang reputasyon mo ang pinakamahalagang asset mo sa larong ito. Kaya, paano ba natin poprotektahan ito? Simple lang, pero mahirap gawin. Rule number 1, itago ang tunay mong intensyon. Keep them guessing, ika nga. At rule number 2, laging magsalita ng mas kaunti kaysa sa kailangan. Bakit kaya? Kasi yung mga taong madaldal, madaling basahin. Kapag tahimik ka, nagmumukha kang malalim at nakakapag-intimidate. Sila ang pinapapuno mo sa katahimikan at kadalasan sila pa mismo ang nagbubunyag ng sarili nilang mga kahinaan. Siyempre, kailangan mong makuha ang atensyon at bumuo ng matibay na pangalan. Pero ito ang isang napakalaking babala. Pakinggan niyo ito maigi. Huwag na huwag mong sasapawan ang boss mo o ang master mo. Halimbawa, sobrang galing mo sa isang presentasyon at nagmukhang walang alam yung boss mo sa harap ng kliyente. Nako, hindi ka mapopromote dyan. Yan ang pinakamabilis na paraan para matanggal ka sa laro. Gawin mo silang magmukhang mas magaling kaysa sayo. Papasok na tayo sa ikatlong tema. Dito na medyo umiinit ang laban kasi pag-uusapan natin ang kontrol at panlilin lang. Kung paano mo pipilitin ng iba na sumunod sa rules mo nang hindi nila napapansin. Ang pinakasusi dito, tumigil ka sa kakareact sa ginagawa ng iba. Ikaw dapat ang nagdidikta ng tempo. Gawin mong nakadepende o nakasalalay sa'yo ang mga tao. Isipin mo, kung ikaw lang sa buong kumpanya ang may alam kung paano ayusin ang isang malaking problema, hindi ka nila basta-basta mapapatalsik, di ba? Ang pangangailangan nila sa iyo ang magiging pinakamalakas mong kalasag. Medyo ruthless itong mga susunod na batas, pero ganyan talaga ang laro. Una, manalo ka sa pamamagitan ng resulta, hindi sa pakikipagtalo. Wala kang mapapala sa argumento kung mag-iiwan ka lang ng kaaway naggalit sa'yo. At speaking of kaaway, kung aabot ka sa puntong kailangan mong lumaban, durugin mo mang buong buo. Kasi kung iiwan mo silang sugatan lang at kalahati ang pagkatalo, parang ahas yan eh. Tiyak na babalik yan para tuklawin ka balang araw. Ngayon, pagdating naman sa panlilin lang, parang pagsusuot lang yan ng maskara. Pwede kang magpanggap na tropa para makasagap ng mahahalagang impormasyon na magagamit mo later on. O kaya naman, minsan mas magandang nagmumukha kang medyo inosente o mangmang. Play dumb.
para mahuli mo sila sa sarili nilang bitag. Kapag inisip nilang mas matalino sila sa'yo, ibababa nila ang depensa nila. Doon ka aatake. Alam niyo ba yung tinatawag na mirror effect? Sinasabi dito na minsan, mas epektibo kung gagayahin mo lang ng eksakto yung ginagawa ng kalaban mo imbes na kumprontahin mo sila ng direkta. Nakakalito yun. Maiisip nila, teka, niloloko ba ako nito o sumusunod lang? Hinihiwa nito yung emosyon nila at napipilitang silang gumawa ng maling desisyon dahil sa inis at pagkalito. Alright, nasa ika-4 na tema na tayo at ito ay sobrang kritikal. Pagkontrol sa emosyon. Kasi sa larong ito, kailangan mo ng malamig at kalkuladong lohika. Kapag nagpadala ka sa galit o sa awa, tapos ang boksing. Tingnan nyo itong nakakagulat na comparison. Sabi sa Batas 2, mag-ingat ka sa mga kaibigan mo kasi sila yung pinakamadaling mamatay sa inggit at magtaksil sa'yo kapag umaangat ka. Ang medyo counterintuitive na alternative, yung dating kaaway mo. Kung bibigyan mo sila ng trabaho o pabor, magpapakahirap yan ng doble para lang patunayan ang loyalty nila sa'yo. May kailangan silang patunayan kaya mas nagiging kapakipakinabang sila kaysa sa mga inaakala mong kaalyado. Ito, literal na lifesaver na advice. Iwasan ng mga taong palaging malungkot, nagrereklamo o malas sa buhay. Opo, nakakahawa yan. Parang impeksyon. Kapag lagi kang nakadikit sa mga taong puro drama, asahan mong lulubog ka kasama nila kasi hihigupin nila lahat ng energy at oras mo. Kaya cut them off bago ka patuluyang mahawa. Isa pa sa dapat i-master pagdating sa emosyon ay ang timing. Huwag kang magmukhang nagmamadali palagi kasi halatang natataranta ka at nawawalan ng kontrol kapag ganun. At higit sa lahat, be like water. Maging parang tubig. Kung wala kang isang hugis o rigid na plano, walang pwedeng basagin ng mga kalaban mo. Ang pagiging adaptable ang pinakamahusay mong depensa. Dito na tayo sa huli at ika-5 tema natin. Pagsasama-samahin na natin lahat ng ito para umakyat ka na mula sa pagiging pawn patungo sa pagiging isang master player. Gusto mong tumaas ang value mo sa mata ng iba. Huwag kang mangangako ng loyalty agad-agad. Hold your cards close to your chest. Kapag pinanatili mo ang kalayaan mo, mag-aagawan ang iba't ibang tao para makuha ang atensyon at suporta mo. At habang nagtatalo sila kung sino ang pipiliin mo, ikaw naman itong tahimik na nakakahawak sa kontrol ng buong sitwasyon. Para tuluyang maging master, tandaan ang 3 bagay na ito. Una, umasta kang parang hari para ituring ka nilang hari. Kumpiyansa ang susi dyan. Pangalawa, hanapin mo yung tinatawag na thumbscrew o yung itinatagong kahinaan o takot ng bawat tao na pwede mong gamitin kapag kailangan mo ng pabor. At pangatlo, sobrang halaga nito. Huwag kang magpapanggap na masyadong perpekto. Ipakita mo may maliit ka ring kapintasan para hindi sila mamatay sa inggit sa'yo. Pero ito siguro yung pinaka-crucial na point sa lahat. Alam ng isang tunay na master strategist kung kailan eksaktong titigil. Kapag nakuha mo ng gusto mo at nanalo ka na, stop. Huwag kang magpadala sa kasakiman. Ang daming tanyag na leader sa kasaysayan ang bumagsak dahil sa sobrang overconfidence. Yung isang sobrang hakbang na yun pa ang sumira sa lahat ng pinaghirapan nila. Kaya bago natin tapusin itong ating pagsusuri, iiwan ko sa inyo ang isang mabigat na tanong. Paano niyo gagamitin itong mga nalaman niyo pagpasok niyo bukas sa trabaho o sa pakikiharap sa ibang tao? O ang mas nakakatakot na tanong, sino kaya sa mga taong nasa paligid nyo ang palihim ng gumagamit ng mga taktikang ito laban sa inyo nang hindi nyo man lang napapansin? Mag-isip-isip kayo. Ang kaalaman ay isang matinding sandata. Hanggang sa susunod, manatiling mapanuri at laging nakamulat.